Jesus is the key to everything. It is the will of God that all of us have a beautiful life, a blessed life, a peaceful life, a zesty life, a healthy life, a joyful life, now and forever. And there are takes for believers that pertains to life. Number 1, take the yoke of Christ, na tinuro po sa atin ni Pastora Giselle. Alam ng Diyos ang mga bagay na pasan-pasan po natin. Alam niya ang bawat sitwasyon ng buhay po natin. Gusto ng Lord na lumapit po tayo sa Kanya. Sa halip na pasanin natin ang bigatin na meron po tayo, sabi po ng Panginoon, ang pangako po niya ay bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Pasanin lang po natin yung pamatok na inaalok sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ay punong-puno ng grasya. He is full of mercy and grace. Malalasap natin ang sarap ng buhay kay Jesus. Number 2, take up the cross daily, na tinuro po sa atin ni Pastora Almira. Ang unang nagbuhat ng krus ay si Jesus. Hindi naging madali kay Jesus na ang misyon niya para tubusin niya tayo sa ating mga kasalanan. At bilang mga Kristiyano, ang misyon natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon ay buhatin ang krus araw-araw. Ang ministry na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Yes, andun yung pagod, andun yung hirap. Pero ang pangako po ng Diyos, habang hawak-hawak po natin ang krus, siya po ay kasama po natin. Amen po. Number 3, take no thought for life. Ito po ang topic natin for today. In Matthew chapter 6, verse 25. And it says, therefore, I tell you, don't worry about your life, what you will eat, what you will drink, or about your body, what you will wear. Isn't life more than food, and the body more than clothing? Sabay po natin yung number 4. Is significant lang po sa unang verse na binasa po natin. Sabi nga, number 4, take no thought for raiment. In Matthew chapter 6, verse 31, ang sabi po niya dito, so don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What we will wear? Bago po tayo pumunta sa topic, i-identify po muna natin kung ano po ba ang ministry ng Panginoon sa Matthew. Ang ministry po ng ating Panginoong Jesus ay preaching ministry, teaching ministry, and healing ministry. In Matthew chapter 4, makikita po natin ang ministry ni Jesus nung siya'y nangangaral. He said, come and follow me, and I will make you fishers of men. And he also want to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang pangalawang ministry ni Jesus ay teaching ministry. Makikita po natin sa chapter 5, 6, and 7, kung tawagin po, the Sermon of the Mount. Sa mga nag-aaral po sa atin in the book of Matthew, the Sermon of the Mount begins in chapter 5 at magtatapos ito sa chapter 7. Ito ay mahabang pagtuturo po ng Panginoon. Marami po siyang mensahe. Amen po. Sa mga chapter 5, makikita po natin yung tunay na pinagpala po ng Diyos. Wala pong kinalaman yung material po na bagay. It's not about money. But the true blessedness na makikita po sa isang Kristiyano that proves that he is truly happy. He is relying on God. Secondly, in chapter 6, ang katuruan po dito speaks about fasting. It speaks about prayer. And it speaks about huwag po tayo mag-iimpok ng kayamanan dito sa mundo. Dahil one day, ito po ay kakalawangin. Ito po ay mabubulok. Ito po ay masisira. Sa halip, mag-impok ng kayamanan sa langit.
And dito po sa aralin po natin sa Matthew chapter 6, verse 25, all the way to 31, makikita po natin na tinuturo po ni Jesus na wag po tayong mag-worry. When you are a believer of God but still worry all the time, there is something wrong. What is worry? Worry at its root is a heart issue. It's rooted in unbelief and doubt. But God's nature and character, and it's revealed what we truly treasure. It's rooted in unbelief and doubt. Worry in essence is saying we don't believe or trust God to handle this area of our lives. Worry. Lahat po tayo ay humaharap sa problema. Walang taong exempted. Amen po ba? We are all prone to worry. Worry in essence is the sin of distrusting the promises and the power of God. When we speak about worry, this is referring to something that troubles our mind. It troubles our heart. Amen po. Worry, anxiety, pag-aalala, pagkakabalisa. Ito ang isa sa gagamitin ni Satan para bumaba at mawala ang pananampalataya natin sa Diyos. In Romans chapter 14, verse 23 says, everything that does not come from faith is sin. That's pretty clear, mga kapatid, that worry is the opposite of faith. Therefore, it is sin. When we live by faith, we believe that God has everything under control. But if we start to worry, how we live says the opposite. Well, marami pong rason kung bakit nag-worry po ang tao. Yung iba, worried sila about health. Yung iba, worried sila about money. Yung iba, worried po sila sa resulta sa ginawa po nilang kasalanan. Sabi po ng Bible, what you sow is what you reap. If you sow what is good, you will reap what you have sown. Yung iba nag-aalala like sa mga Kristyano po sa 1 Peter na baka sila'y usigin at patayin. Kaya pinalakas sila ni Pedro sa pamamagitan ng kanyang sulat by saying, wag kayo mag-alala. Give your all worries and cares to God because He cares about you. Dahil bilang mga tao, marami tayong iniisip, marami po tayong inaalala namin po. To the point, hirap na nga makatulog sa gabi dahil sa kakaisip. To the point na hindi na tayo makapag-isip ng tama. Therefore, we become worried. Pag worried ang isang tao, it can lead you to depression. Pag worried ang isang tao, it can lead you to discouragement. Minsan o madalas, umiinit pa ang ulo. Dahil dito, nakakagawa po ng isang bagay na wala na sa direksyon o wala na sa layunin po ng Panginoon. Ang tanong, ano po ba ang gamot? Ano po ba ang solusyon sa worry? Ano po ba ang antidote ng worry? Bago po natin aralin, bakit po ba sinabi po ng Panginoon na do not worry? Couple of verses na konektado po dito, napaka-essential, napaka-importante na malaman po natin yung teaching about worry. Sa Matthew chapter 6, verse 19, si Lord ay nagbigay ng introduction. Bago pa niya sabihin na do not worry, nag-heads up po siya, giving them the instruction, the introduction of things not to worry about. Bakit nag-aalala ang tao? Sabi po ng Bible, bakit maraming tao ang nag-worry sa panahon ni Kristo? The reason why marami nag-iipon, because they don't trust in God for their tomorrows. Don't get me wrong, wala pong masama sa pag-iipon, pero ano ba ang goal mo sa pag-iipon? Kaya ang sabi po sa Matthew 25, verse 21, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Wala nang ibang bukang bibig kundi pera, bahay, kotse, future, magpayaman.
walang ibang nilalaman ng kanyang puso, kundi ang mga material dito sa mundong ito. Sapagkat, in other words, they love the money more than God. They love the world more than God. But when it comes to Jesus, when it comes to their commitment to the kingdom of God, it is only an option. It is just a secondary choice. Hindi si Lord ang main priority. In verse 24, walang tao ang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupukutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Ibig sabihin, you cannot hold on to Christ and at the same time, hold on to the world. Kung naapektuhan na ang paglilingkod mo sa Panginoon, kung naapektuhan na yung oras mo sa Panginoon, kung naapektuhan na yung paglago mo sa Panginoon, napapalitan na ng isang bagay at umaagaw na ng pansin sa Panginoon rather than focusing your attention to the purpose of God. Bakit nagagawa ng mga tao yung time po ni Christ na maglingkod sa dalawang amo? Simple lang po, lack of trust in God for providing their needs. Sabi nga, mas inuuna pa nila yung pangangailangan nila dahil hindi sila nagtitiwala sa Panginoon sa tamang paraan. Dahil po sa wala silang tiwala kay Jesus, nagagawa po nilang pabayaan ang paglilingkod nila, ang ministry po nila sa Diyos. Ang mga nagpapabaya sa salita ng Diyos, sila po ang mga taong punong-puno ng alalahanin. Sa pag-aaral po ng Bible, makikita po natin yung salitang therefore. Ibig sabihin yan, it concludes sa lahat ng nasabi ni Jesus sa mga previous verses. Dahil sa nabanggit niya ng mga situation, therefore, ano ang dapat nating gawin? Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Dito sa Matthew chapter 6, yung mga nagpag-aalala sa buhay is not referring to the kingdom. Dito po mababasa natin na it is referring to the food and clothing. Matthew chapter 6 verse 25. Therefore, I tell you, don't worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Isn't life more than food and the body more than clothing? The three things that Jesus wants us to know this afternoon, according po dito sa binasa po natin, as a believer of Christ, wag po tayo mag-alala. Number 1, sa buhay po natin. Number 2, sa ating kakainin. Number 3, sa susuotin nating damit. He knows every need. Amen po. Kaya bago po natin sabihin na ating pangangailangan, alam na po ng Diyos. Ito ang tanong ng karamihan. Kung alam na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin, at alam na niya ang ating sasabihin, bago pa nating sabihin sa Panginoon, hilingin sa Panginoon at hingin sa Panginoon, then, why we should even pray? Naiisip nyo ba yun? Natanong nyo na po ba yun? Kasi sabi ng Bible, He already knows what you are going to ask Him. Other may say, alam na pala lahat ng Diyos eh. Kahit hindi na ako mag-pray. Kasi alam na ng Diyos lahat. But the reason why He wants us to pray, because He wants us to have a relationship with God. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, therefore, seek ye first the kingdom of God. What does it mean to seek God and His kingdom? Ang tema po ng Matthew is Jesus is the King of the Jews. So ano po ang ibig sabihin ng Matthew 6:33? It means we have to seek His kingship, the lordship of Jesus, and His righteousness. Kung ano po yung tama. Amen po. Kung ano po yung katuwiran at prinsipyo po ng Diyos. Kung ano yung makakatulong po sa atin sa paglago at sa pagiging banal sa harapan po ng Panginoon. Yun ang priority po natin. Amen po. We have to set our minds on things above, not on earthly things. Ang pangako po ng Diyos, and all these things
shall be added unto you. Matagal na panahon, one time, meron po lumapit po sa amin at humingi po ng tulong. May utang daw siya na kailangang bayaran kinabukasan. At kung hindi mababayaran, ito po ay magkakaroon ng interest. Alam niyo po ba, saktong-saktong, sa araw po na yon, kami din po ay may babayaran din pong malaking utang kinabukasan, worth 300,000. At nung time na yon, wala pa po kaming hawak na pambayad. Kinuwento po namin sa kanya at ang tanong namin, gusto ba bang makipagpalit ng utang? Tawanan lang po kami at nagpalakasan. Nag-encourage po sa bawat isa. Nag-pray po kami, nag-worship po kami sa Panginoon, at nagtanungan kami, may peace ka ba? At ang sabi ko, yes, meron. Alam niyo po, malaking halagang babayaran namin kinabukasan. Pero walang halong biro, wala po kaming kaba, wala pong worry sa puso po namin. Nabanggit po namin, if you have Jesus, you have everything. So why worry if you have Him? If you have Him, you have everything. Nag-worry kasi wala na yung Jesus. Wala na yung promises ni Jesus. Wala na po yung salita po ng Diyos. Naghiwalay po kami. At ang sabi po niya, hindi si Lord pala yung pinunta ko. Hindi pala yung pera. Nagkangitian po kami at nag-iyakan. Pagising ko po sa umaga, may tumawag po sa aming client. At sabi nga, magbabayad na daw po siya. Alam nyo po na yung bayad niya, kung i-compute ko po, hindi pa po sasapat doon po sa babayarin po namin sa araw po na yon. Kulang pa sa babayaran namin utang. Nagpunta po kami sa client, alam nyo po, inabot po sa amin yung bayad, at nung tinignan ko, hindi lang 50% down payment yung binayad niya. Ang binayaran po niya is full payment. Alam niyo po, sa tagal ko po sa trabaho po na ito, sa experience ay hindi ko pa po na-experience na nabayaran po kami in full. Kasi hindi pa naman po kami nagdi-deliver eh. Pero nung time po na yon, nagbayad po yung kliyente in full. Ang tanong, kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Sabi po ni Haring David, I was young, and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. Ibig sabihin, kahit kailan, wala pong matubid sa harapan ng Diyos ang pinabayaan ni Lord. Amen po. Kaya huwag kayong mag-alala sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili din aalalahanin. Ibig bang sabihin may utak, may brain yung kinabukasan? Hindi po. Ibig sabihin po, in their culture, sabi po, don't bring today's worry for tomorrow's situation. Kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas. Amen po. May problema ngayon, pero may biyaya ang Diyos. May problema bukas, pero may biyaya ang Diyos. May problema man next week, next month, next year, wag po natin kakalimutan, ang Diyos po ay mapagbiyaya. Amen po. If there is a trouble today, God also provided His grace today. Amen po. Kung alam niyo po yung kantang sa piling mo, sa piling nyo, may lyrics po siyang ganito. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Amen.
Dito na po magtatapos ang ating Bible study. Tayo po ay manalangin. Yes, O God, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord, maraming salamat sa hapon na ito, sa mga paalala mo sa amin, sa pagbibigay mo ng lakas ng loob na harapin ang buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa magandang buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa amin, sa pagpapala mo, Panginoon, na walang sukat paglagyan. Tunay nga na ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ikaw ay maaasahang Diyos. Patuloy, O God, na minsan pa, nasalamat dahil natuto kami kung papaano na magtiwala sa iyo. Ang sabi mo, Panginoon, huwag kami mag-alala. Because if we have you, we have everything. Lord, maraming salamat, O God. Patuloy namin ibabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Good afternoon po sa bawat isa and Happy Hearts Day. God bless.